BP Inday, ito yung panahon na kailangan lumabas ka na. Ipapaliwanag ko kung bakit. Kapag hindi ikaw ang pinanawagan namin na mag-lead sa amin, magiging extra-constitutional yun. Correct. Kaya kami sa'yo nakaangkla para walang gulo, constitutional siya. Simulan natin sa Supreme Court. Ang Supreme Court hindi makapag-decide. Bakit? Unahin natin TRO ni Bato. Hindi siya makapagbigay ng TRO kasi pag nagbigay ng TRO ang Supreme Court, inamin niya na mali yung ginawa nila kay PRRD. Ngayon, kung kumampi naman ang Supreme Court doon sa ICC at sa gobyerno, inamin naman ng Supreme Court na failure na ang justice sa bansa natin. So, anong gagawin niya? Papatagalin lang niya ang issue. So, yun ang stand nila. So, hindi tayo pwedeng maghintay ron. Punta tayo sa legislative branch, sa House of Representatives, hindi natin kailangan ipaliwanag. Doon nagmula ang kaguluhan. Punta tayo sa Senate, hati ang Senate ngayon. Pumunta tayo sa executive branch, di lalo na. Sila nga yung nagmamando kasabwat lahat eh. At kaya tayo lumabas ngayon at direktang nananawagan kay BP dahil ito na lang yung natitirang constitutional move na pwede namin gawin. Hindi kami gagawa nito, hindi kami mananawagan na sama-sama, magiging extra-constitutional yun. At ayaw natin pumunta tayo ron. Bago ako magtapos, BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa Dahig, na alam naman natin lahat doon tayo papunta, ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, hindi nakulong ang tatay mo, hindi nakulong si Bahag. You owe it to the people. BP Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra-constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami, nananawagan, tumayo ka na. On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin silang kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason, Kap, bakit namin kailangan isang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ito. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero putang ina, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Suportahan nyo yan bilang Vice President. Yun ang gusto marinig ng ating mga active military. So BP Inday, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging ibang istorya ng bansa natin. Maraming salamat po. Ito ay sentimiento mula sa mga retired military and police officers, men and women in uniform. At naririnig po at maririnig yan ng mga nasa aktibo. Hindi kami nag-uudyok. Kami po ay naglalahad ng katotohanan that the only constitutional legal succession sa kabulukan ng gobyerno na hindi magiging madugo, mapayapa at nasa legal na batayan ay ang pagpalit kay Marcos ng kanyang constitutional successor, none other than the Vice President. At yan ay tinutulak ng taong bayan. Yan ang itutulak natin sa mapayapang paraan. Kaya pakinggan natin ang Riding Community Sectoral Organization all over the country kay Brother Renz sa kanyang pahayag, and then open for question and answer to be led by the panel. Brother Renz, mula naman po sa grupo ng Duterte Riders Support Team or Duterte Riders Support Group at lahat ng Consolidated Riding Community, please, your statement. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa aking mga napakinggan po dito sa aking mga makikinig po na nakasama, marahil parang lahat po ay kanila na nasabi. Although, nire-represent ako po, hindi naman po sa inyo. Mula po nung nakuha po si Tatay Digong last year, March 11, so nagkaroon na po kami nang nakikita nyo po na lumabas sa kalsada ang DRS, which is kahit saan po meron nandun pang Duterte Rider supporters. And then kami rin po yung DRT, andiyan naman po dun kay Founder Moses Taypaine ng Cebu. Ang DRS po, kay Oni, nakasama po sa atin. Napag-inyo nito naman po ang Pangulo pa ng Duterte Group Riders Philippines po, yung DGRP. So halos hindi po nagkakalayo lahat ng itinatag. So ngayon po, kumakataon po,
Riders Philippines po ng buong bansa natin. Ang panawagan ko lang po please po, Madam Sara, sana po i-lead niyo po ang ating bansa na sobrang hindi lang po nila pastangan, niyurakan, sobrang panggagasa na po. So nakakaawa lang po dahil nga po, katulad po natin, karamihan po dito, mga may anak din po tayo. So una-una pong tinitignan ko, bakit po ako muli lumabas? Ang inyong po lingkod nawala na po bilang nagsilbi po before sa Kabataan SK. And then nag-federation po ako ng school sa aming lungsod. Tapos ngayon po, kaya ako lumalabas dahil nga po, nakikita ko po, kung mapapansin niyo po, ang ating mainstream media po parang lagi ang balita na lang po puro ang kay sa BP Sara, lahat po, parang kung titignan niyo po, everyday kayo po ang mga vloggers, di ho ba? Wala na ho dun yung merong ginahasa, tinatay, hinold up ng addict, riding in tandem. Ako po mismo, relative ko, ilang beses di ho ba? Inablot na lagi wala na po yung gano'n, kinuhaan ng motor. So kailangan ko po natin ng peace and order. Kaya po, naaalala ko po lagi nung si Tatay Digong, kaya kailangan po natin talaga na may mamuno po sa atin, legitimate, which is si BP Inday Sara. Yun lamang po. Yun. May I request everybody to please stand up. Congressman King, Brother Renz, ito po yung final call namin before the question and answer. Kami po ay nananawagan na ang pinagbumula ng kaguluhan ito ay si Marcos Jr. Siya po ang pasimuno ng sabotay at kaguluhan sa Senado. Siya din po ang itinuturong mastermind of all evidence and all witnesses. Siya po ang nagpasimuno ng tinatawag na monumental restoration of graft and corruption in the country. At ngayon, lugmok ang buong bansa. Ikahos po at naghihirap ang milyong-milyong mga Pilipino. There is no solution clearly but for Marcos to step down. At kung hindi po siya magre-resign, hindi rin po kami titigil sa mapayapang pagkilos na ito. And there is only one way to move forward but to call on the Vice President to offer herself to lead the country and the people in a peaceful way, in a peaceful manner, in a peaceful action that will unify all initiatives, calling for Marcos to step down and protect the institutions of democracy. Kaya po kami nananawagan. Let me say this as a parting word. Tayo po lahat nagsakripisyo. Because we are not after kung sinong papalit, but we are after na patigilan na itong panggagahasan ng gobyerno ni Marcos. Kaya tayo, we have risked our lives, we have said words that may be taken by the government sa kanilang lawfare, yung oppression. Kaya once more, nakikiusap po ako. I appeal to you, Madam Vice President, na if marami po na sektor ng mga Pilipino na nagsakripisyo, risking their lives, you have said you want to become president. Why don't you sacrifice yourselves also together with us? Yes. Join the ranks of the people. And join us, and you should be the leader. Pag tumayo po kayo dyan, manawagan kayo, nandiyan po kami lahat. Yes! Tama! We will support you. Tama! To our blood and death, we will support you, Madam Vice President. Klaro. Yun lang po. Okay. Mga kababayan, open for question and answer. And pagkatapos po ng maiksing question and answer, ay magkakaroon tayo ng simple ngunit makabuluhang barbecue. Sige, shoot the question and you can address it to anybody from us, especially sa aming lead convener of this conference, dating Congressman Jing Taras, Attorney Maniluna and the rest. Well, first question po, mga kababayan mula sa ating mga independent political commentators and others. Pambansang loyal, shoot the first question. Mamaya daw. Okay. Sige, mayroon bang gusto magtanong? Sa brother sa malikod sa media. Anybody who would like to ask a common question? Okay, sige. Ayo. Dabawinyo, Amir. Please ask the question, brother Dabawinyo. Para masimulan po natin ang role ng
ball rolling. Sige, Brother Kapiel, take it. Ano po ang maaari na magiging pangalan ng grupo ninyo kaya? Jing, ikaw muna magpaliwanag. Wala pong pangalan eh. Ang pangalan namin ay isang concerned Filipino. Siya isang concerned Filipino. Siya isang concerned Filipino. Wala pong importante, di po importante yung pangalan. Ang importante yung message namin sa ating mahal na Vice Presidente. Yun. Na lumabas na siya in the open, call on the people to unite with her and denounce this government. So, wala po itong political color, sir. Walang Okay. political color. It's for the people. It's for the country. Open. Yes. Maliban po kay VP Sara, sino po ang maaari niyo panawagan sa para sa mga Na mag-leave. isinusulog po ninyo para mag-leave? Well, unang-una, kung lalabas si VP Sara, tiyak hihikayat din namin yung mga senador Yes. na naniniwala sa kanya. We are calling on Yung the mga Senate. congressman na naniniwala sa kanya. Tama. And even men in uniform na naniniwala sa kanya. Na maninindigan para sa taong bayan. Open to. And we believe, sa binanggit ni dating Congressman Jing Paras, once the Vice President will join openly and actively in the initiatives of the people, mabubuo po ang pinakamalakas na democratic opposition sa bansa nito. Yes. Yan ang aming in-expect at sigurado kami magaganap yon. Hindi pa mangyayari na si Marcos ay makakaramdam ng pagkatakot sa pagdagsa ng daluyong ng protesta ng taong bayan until there will be a strong leader Unified. na